Miss, excuse me, question for you. Kailan niyo po nakuha yung first million niyo? Sino ka? When I was in, siguro may late 20s. Late 20s, ma'am. Ano po ba yung industry natin? I work in the advertising industry, but I'm in HR. Actually, based ako sa Singapore. Based ka po sa Singapore, ma'am. Pero nandito po kayo sa Philippines? Ngayon lang, kasi kakakasal ko lang, but pabalik na rin ako this weekend. Okay po, ma'am. Congratulations po. Ma'am, ako naman po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Meron po kaming business channel na ginawa. Over 250 million views. Baka, ma'am, okay lang na kayo naman po yung interview natin para sa Mabilis kabataan. lang ba to? Kasi Mabilis yung lang. mommy ko. Opo, ma'am. Okay lang po, tita. Ayan na, Okay, lang. sige. So, gano'n na po tayo katagal sa advertising and marketing industry? Advertising around 7 years. 7 years, ma'am. Ang tagal. So, doon po natin nakuha yung first million natin. Actually, not necessarily. Nandito pa ako sa Philippines when I got it. It was a mix of work ko sa corporate and HR, pero at the same time, nung pandemic kasi, I also had a baking business. So, bago ako lumipat sa Singapore, I had to close it, but doon ko siya nakuha. Kakaiba, no, ma'am? Kasi maayos naman po yung kinikita natin dito sa Pilipinas. Pero bakit pa po natin pinili na lumipat pa po sa ibang bansa? That's a good question. I think di ko naman siya talaga pinili. I was only lucky enough to be given yung opportunity na yon. I was offered the job in Singapore. Di ko siya pinili, pero gusto ko siyang gawin because at that time, I wanted exposure. Iba rin kasi pag nakakatrabaho mo, iba-iba nationalities, iba rin yung nabibigay sa'yo. The bigger scheme of things, it was also me proving to the world na kaya din nating mga Pinoy in the international industry. Totoo yun, ma'am, no? Kaya nga pinapahalagan talaga namin yung mga OFWs dito kasi syempre it represents the country as well, di ba? Ipakita natin yung galing natin sa ibang mga tao, di ba? Pero ma'am, sa ibang bansa po kayo nagtatrabaho. Tanong ko lang, ma'am, kung worth it ba yung pera kapalit sa oras nyo dito sa pamilya nyo or dito sa Pilipinas? Definitely money, siguro hindi siya dapat yung ultimate goal mo. Hindi ko masasabi fully worth it siya. On a personal note, no? Like, I also underwent a long battle against depression. I had that for over a decade. Sa akin, nakita ko ano yung importance na may balance in your life. Mental health, because money won't be able to buy you happiness. It won't be able to buy you the contentment. So at the end of the day, kailangan balance yung oras mo sa pamilya mo, oras mo sa sarili mo, pati kung ano yung nagagawa mo professionally sa career mo. Ayun, tama po yun, ma'am, no? Pero tanong ko lang, ma'am, ito po ba yung nakikita natin in the long run pa? Nag-iisip na rin po ba tayo na umuwi na dito sa Pilipinas at itigil na natin yung pag-OFW? Sa akin kasi, I have this life purpose to help people. So kung nasaan ko magagawa yon, whether that's in Singapore, here in the Philippines, whether that's in HR or not, basta nakakatulong ako sa ibang tao, yun yung pinaka-importante. So siguro kung ano man yung next steps for me after that, it's really geared towards my bigger purpose, which is to help other people. Pero may iba tayo, ma'am. Nasa HR industry lang ba tayo bago tayo magsimula dito or may ginagawa pa po tayong iba dati? Nagsimula ako sa HR, pero I also went into marketing, tas nagturo din ako on the side. I also do speaking engagements and consultation. So, turo, ma'am, parang teacher po, ganun. Yes. Nag-teacher po kayo, ma'am. So, tanong ko lang, ma'am, mahalaga po ba ang pag-aaral para maging successful sa industry na papasukin mo? I think yes, pero yung caveat ko doon, education doesn't necessarily mean na formal education. Ang importante for me is meron kang attitude na willing ka to learn, to grow. Kahit saan, you have to learn whenever, wherever, and forever. And kung yun yung attitude mo, kahit saan ka nag-aral, kung ano yung course na kinuha mo ng college, it doesn't matter. Kasi nasa drive din yan ng tao. And again, yung attitude and willingness to learn. Tama yun, ma'am, no? It takes us back, lalo na nung nag-aaral pa tayo dati nung mga nursery tayo, kinder tayo, di ba? Napag-aaralan natin kung paano makitungo sa ibang tao, kung paano pumasok araw-araw ng maaga, di ba? The discipline, isa yun sa mga natututunan. Pero ma'am, tanong ko lang, sa tingin niyo po ba kaya ng Pilipinas abutin yung state ng industry nyo ngayon sa ibang bansa? Definitely. I think hindi lang sa industry ko. Pero kahit ano kaya abutin ng Pilipino. Because we have very good talents in the Philippines. Siguro yung difference lang, madami tayong talents here na hindi sila nabibigyan ng opportunity to shine. Which sana mas madaming kumpanya, both here in the Philippines and abroad, na maka-appreciate ng Filipino talent. So definitely, kayang-kaya. Ayun, ma'am, totoo po yun. Pero ma'am, sa tingin nyo, deserve ba ang mga Pilipino ng world-class pay katulad ng binabayad sa kanila sa ibang bansa? I believe so. Kailangan.
dapat hindi natin dina-downgrade yung kakayahan natin. It's all about fairness din. It's also up to our government para tulungan din yung mga Pilipino na maabot yon, na kung kaya nating i-uplift yung kinikita ng mga Pilipino dito and makipagsabayan sa world-class talent, then maybe people wouldn't have to leave the country para makipagsapalaran sa ibang bansa. Nakakatuwa yun, ma'am, no? Kasi paano nga naman kung hindi talaga umalis yung mga magagaling na Pinoy, no? At dito natin ginagawa yung mga trabaho na kaya nilang gawin sa ibang bansa. Baka mas magamit natin din yung mga utak ng mga talents natin sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Last question po tayo. Any advice naman po for the younger generation na gustong mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? I think meron akong 3 na advice. Number 1, invest in self-awareness. Kailangan alam mo kung saan ka magaling. Ano din yung mga bagay na you need to improve on. You have to ask yourself a lot of questions. Pangalawa, attitude. Hindi sapat na magaling ka lang sa ginagawa mo. Kailangan marunong ka makisama, to be kind to other people. Maliit yung mundo. And then yung last, have faith. Regardless of your religion. Kailangan you also understand that things happen for a reason. Dapat hindi tayo matakot magkamali. Mistakes, it's part of life and you have to embrace it. Yun yung gamitin mong anchor and motivation to become a better person. Ang ganda nun, ma'am, no? Self-improvement, pakikisama sa iba, at saka faith. You have a wonderful advice, ma'am. So thank you so much for your Thank you time. very much. Thank you for your time. Pleasure to meet you po.